Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig ngayon. Ito ay ang kasaysayan ni Ason. Isa lamang akong labandera. Walang natapos na kurso. Maaga ring pumanaw ang aking asawa. Kaya naiwan ako nag-iisa nagtataguyod sa aming anak na si Lalaine. Pakinggan po nyo ang aking paglalahad. Mang Adong, bakit naman po ganun? Amay, ako may-ari ng paupahang ito, Ason. Kaya naman magagawa akong lahat ng gusto ko, di ba? Isa pa dapat naman talaga taon-taon, magtaas ng upa sa bahay dahil, alam mo na, napakamahal na lang mga bilihin na yun. Kasi alam naman nyo, patay na ho yung asawa ko. Ako na lang ang kumakayod para mabuhay ho kami ng anak ko. Mahihirapan ho ako kung tataasan nyo ho ng 10% ang upa namin. Sorry. Problema nyo na yun. Huwag mong ipasa sa akin, ha? Alam mo, dapat kasi huwag mo lang pag-aralin yung silarin mo. Total, hindi mo naman ata kaya Mga Adong naman. Ayaw ko humatulad siya sa akin na walang pinag-aralan. Alam mo, papayuhan kita, ha? Bigyan kita ng tip. Pag-asawain mo na lang siya na mayaman. Para pakinabangan mo, ano? Adong! Basta. Sa susunod na buwan, next month, ha? May dagdag ng 10%. Ulawain mo naman ako. Ha? Yung upa nyo, konti lang naman, 10% lang yun, kayang-kaya nyo. Ngayon, kung hindi mo kaya, lumayas na lang kayo rito ba? Marami kukuha nito. Yung kayang magbayad. Nay, bakit hindi pa po kayo natutulog? Hating gabi na po Maaga pa kayo maglalabada. Sige na, anak. Mauna ka na. Si Mang Adong po bang iniisip ninyo? Yung mga sinabi niya kanina? Alam mo, Narinig ko pong lahat ng sinabi niya sa inyo kanina. Di na nga lang ako nagpakita sa kanya. ano? Hindi po kayong umiyak. May naisip na po akong paraan para mabawasan ang problema natin. Ano yun? Nangangailangan po ng tindera sa kantin ng university namin. Papasok po ako doon para yung kikitain ko doon, yun na po ang panggastos ko sa pag-aaral ko. Pero baka mahirapan ka. Baka maapektuhan ang pag-aaral mo. Hindi po, Nay. Kaya ko po. Nasa time management lang po yan. Ang mahalaga, mabawasan man lang kahit paano ang kakapusang nararanasan natin. Kung buhay lang ang tatay mo, may makakatulong ako. Pero wala na po si Itay. Kaya tayong dalawa na lang po ang magtutulungan. Jimbo, bakit mo ko dinala dito? Ang tanga mo naman pala, Jessica. Alam nga namang maglalaro lang tayo dito. Maawa ka sa akin. Huwag mong ituloy ang iniisip mo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to, Jessica. Na madadala kita dito sa bakating bahay namin. At sa wakas, nangyari din. Palayain mo na ako. Pakiusap. Hindi kita isusumbong sa mga pulis. Ano ko, tanga? Nasa akin ang pagkakataon para maging akin ka. Pakakawalan ko pa ba? Jimbo! Ha? Natural, hindi mo. Bitiwan mo ako! Ayoko! Huwag ka nang magpumigil ka. Wala ka naman magagawa Sabi ng bitiwan mo ako! Kinambot mo ako sa mukha. Ito ba? Walang niya ako. Para mo ng awa. Tanggapin mo nang hindi kita mahal. Walang niya akong babae ka. Sa lahat ng ayaw ko, yung sinasaktan ako ng babae. Ano ko? Isang suntok lang pala sa sikmura ang katapat mo eh. Ngayon, wala ka ng malay.
magagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin sa'yo. Pagsasawaan kita, Jessica. Tinawagan ko ng lahat ng mga kaibigan at kaklase ninyo. Pero iisang sinabi nila, hindi nila kasama ang anak ko. Hindi ko rin po siya kasabay na umuwi, Sir Ramon. Pinabalik po kasi ako sa kantin ng university. Nasaan na kaya anak ko? Hindi niya ugaling hindi umuwi ng magdamag sa bahay. Lalo na kung hindi nagpapaalam. Ay, sandali po. Naalala ko, bago po ako umalis, nakita ko lumapit sa kanya si Jimbo at kinausap siya. Si Jimbo? Opo. Maliligaw niya? Opo. Baka itinanay niya si Jessica ko. Hindi naman po niya nobyo si Jimbo. Binasted pa nga niya yun eh. Dahil mayabang. Kung ganun, nasaan na ang anak ko? Nasaan na si Jessica? Ano na nangyari sa kanya? Good morning, Aling Ason. Ay, good morning din, Jimbo. Meron ka bang kailangan? May pinasasabi ba ang papa mo? Wala ho, wala. Gusto ko lang sanang magpalabas sa inyo eh. Umalis na kasi last week yung labandera namin. Ay, oo, sige, sige. Oh, mabuti nga, may dagdag kita ako eh. Salamat ho. Konti lang naman ho ito eh. Ito po sa lalagyan. Ah, sige. Dadaling ko na lamang sa inyo mamaya, ha? Naku, huwag na ho. Mapapagod pa kayo. Ako na lang ang kukuha dito sa inyo. Tsaka, eto nga po pala ang bayad ko. 1,000? Sa inyo na ho lahat yan. Pero sana po, huwag niyo sabihin kay Papa ha, na nagpalaba ako sa inyo. Ha? Magtataka talaga si Jimbo. Parang bigla siyang bumait kaninang dumating dito. Binigyan pa ako ng malaking bahid sa pinalalaban niya sa akin. At ayaw din niya sabihin ko kay Mang Adong na nagpalaba siya sa akin. Bakit kaya? Tsaka, napansin ko rin, meron siya mga kalmot sa mukha. Bakit ganun? Sinong gumawa nun? Nay, narito na po ako. Narito ako sa kusina, Lalaine. Opo. Sorry po, natagalan ako. Maglalaban na po ba kayo? Oh, bakit ka nga pala natagalan? Dumaan po ako kina Jessica eh. Tumawag yung daddy ng best friend ko. Pinapunta po ako sa kanila. Daddy ni Jessica? Opo. O, bakit ka pinupunta ron? Kasi Nay, nawawala po si Jessica. Ano? Kukwento ko na lang po sa inyo ang lahat habang naglalaba. Naitahin na po. O, sige, mabuti pa nga. Basta anak, Po. unahin natin laban itong damit ni Jimbo. Dinala niya kanina rito. O, eto sa lagayan, o. Nagpunta dito si Jimbo? Oo. Nagtataka nga ako eh. Pero parang biglang bumait. Binigyan pa nga ako ng 1,000. Bayad daw dito sa pinalalaban niya. Ay, teka. Kukunin ko na sa plastic tong dinala niya. Ay, Nay, may nahulog sa kinuha niyong labahin, no? Ha? My God! Ang nahulog! Bracelet ni Jessica! Ano? Sigurado ka ba, anak? Opo! Suot niya po ito eh. Nahuli namin siya nakita. Ay, paano napunta yan kay Jimbo? Teka, yung mga damit ni Jimbo. Anak, ang t-shirt, may dugo. Oo nga, Nay! Oh, Diyos ko! Bakit may dugo ang t-shirt ni Jimbo? May kutob po ako, Nay. May kinalaman siya sa pagkawala ng best friend ko. Baka nga. Nakita ko. May mga kalmot siya sa mukha. Hindi ako sasama sa inyo! Ano kailangan nyo sa anak ko? Bakit siya inuuli? May reklamo sa inyong anak, mister. Ano?
Kaya iniimbitahan namin siya sa presinto. Anong? Nakuha ko sa damit niya ang bracelet ng dalagang nawawala at natagpo ang patay sa bakanting bahay niyo. Ano? Pa, Jimbo? patulungan. Totoo ba ito? Tulungan niyo ako pa. Ah. Huwag niyo silang payagang isama ako. Ayoko makulong. Jimbo, totoo ba ang sinasabi nila? Papa, Sumama ka na lang ng maayos para hindi na tayo magkagulo pa dito. Mamang pulis, Oh. sandali lang. Baka pwede nating pag-usapan ito. Mabait naman itong anak ko Oh, eh. sige, sir. Pero doon tayo mag-uusap sa presinto namin. Napakasakit nitong pagkikita natin, anak. Nakabalik ka nga rito sa bahay natin. Pero patay ka na. Mang Ramon, nakikiramay ho kami. Kayo pala, Son, Lalaine. Nalulungkot to ako sa nangyari sa kaibigan ko. Ang walang yung Jimbo na yon. Siya ang may kasalanan ng lahat. Hindi niya natanggap ang kabiguan niya sa anak ko, kaya niya dinukot, ginahasa at pinatay. Pero, paano po napunta sa bulsa ng pantalon niya ang bracelet na suot ni Jessica? Ayon sa pag-aamin niya sa mga pulis, kinuha niya yun kay Jessica. At hindi niya namalayang nailagay niya sa bulsa niya. Kaya pala. At yung mga kalmot niya, marahil, kalmot yun ni Jessica na manlaban sa kanya. Tama ka, Son. At nang mapatay niya sa saksak ang aking anak, naisip niyang palaban sa iyo ang damit niya upang maitago sa kanyang mga magulang ang ginawa niyang krimen. Kawawa naman ang kaibigan ko. Alamot na lamang sa Diyos dahil nakita niyo mga katibayan sa krimen na yun. Ang inaalala ko ho ngayon ay si Mang Adong. Malamang ho, nagalit yun. Dahil sa pagtestigo namin labang kay Jimbo. Lumayas kayo sa bahay ko! Ngayon din! Hindi ko kailangan ng upa ninyo! Huwag naman ho. Maluwag! Wala ho kaming ibang malilipatan. Paalisin niyo agad kami. Wala rin ho kaming Wala akong pakialam! Basta naman gusto ko lumayas kayo rito. Ngayon din! Mga walang utang na loob kayo! Nakatira na nga kayo rito. Ipinahamak niyo pa ang anak ko! Oh. Nay, umalis na lang po tayo dito para wala nang gulo. Galit. Mang Ramon, kayo ho pala. Nalaman ko ang ginawa sa inyo ni Adong. Galit na galit ho siya. Kaya umalis na lang kami. At nakituloy muna po dito sa kapitbahay namin habang wala pa ho kami magagamit para sa bagong malilipatan. Kaya nga gusto ko kayong alukin na sa bahay na tumira. Ho? Sa amin ka na magtatrabaho, Ason. At kami na ng aking asawa ang magpapaaral kay Lalaine. At doon na nga kami tumira sa bahay ni Sir Ramon. Sa kanila na ako nagtrabaho hanggang sa makatapos ng pag-aaral si Lalaine. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Ason, isang dating labandera, at ito ang aking buhay. Hindi pinababayaan ng dakilang lumikha ang nilalang na may malinis na kalooban. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at Susan Robles sa papel na Ason. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Norman. Ako po'y naninirahan dito sa Cavite. Isa po akong pianista. Bago mag-pandemic, tumutugtog ako sa ilang malalaking restaurant. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Congratulations, Norman. Puring-puri ka na naman ang mga customer natin kanina. Napakahusay mo raw tumugtog. Plakado, sabi nila. Salamat po, ma'am. Talaga pong pinagbubuti ko po ang pagdugtog para masiyahan po ang lahat ng kumakain dito sa restaurant nyo. Kaya naman naisip ko, gawin ng everyday yung pagtugtog mo rito. Talaga po, ma'am Binita? Oo. At dahil doon, may increase din ang iyong sahod. Ang ganda na restaurant niyo, Alvin. Ang linis at ang laki pa. At may pianist pa. Sabi ko na sa'yo, magugustuhan mo rito eh. Ikaw lang. Matagal na kitang niyayaya pero ngayon ka lang sumama sa akin. Pasensya ka na. Alam mo naman busy ako sa studies ko eh. Oh, what do you want to eat? Bahala ka na. Hindi naman ako pihikan. At saka, mukha namang masarap ang mga food niyo dito. Right. Alvin, gusto ko sanang mag-request sa pianist ng tutugtugin niya. Can we talk to him later? Mukhang nawili sa restaurant natin na ang nililigawan mo, anak. Nakailang request na siya sa pianista natin na si Norman. Actually, ma'am, gusto ko ang pagkawili ni Sheila sa place natin. She said she'll bring there her family and friends. Oh, very good. Isa lang ang ayoko. Ano naman yon? Yung pagkatuwa niya sa pianista natin na si Norman. Oh, Alvin. Humahanga lang si Sheila kay Norman. Yan nga ang ayoko, mami. Hindi pa nga ako sinasagot ni Sheila. May iba na siyang napapansin. Ayoko ng ganun. Anong sabi mo, anak? Parang galit sa'yo yung anak ng may-ari ng restaurant na pinapasukan mo? Opo, ma. Hindi ko naman po alam kung bakit. Wala naman ako masamang ginagawa sa kanya. Baka naman nagsaselo sa'yo. Dahil sa pagiging magiliw sa'yo ng kanyang girlfriend. Hindi ko po alam kung girlfriend nga niya si Sheila o nanliligaw pa lang siya. Pero close nga po siya sa akin. Oh, malamang na selos nga ang dahilan nun. Anak, hanggat maaari, umiwas ka sa gulo, ha? Lalo na nga, anak siya ng boss mo. Ma, ganun naman po talaga ang ginagawa ko. Mabait po si Ma'am Binita. Ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Sayang nga lang dahil hindi nagmana kay Ma'am ang anak niya. Mayabang po kasi si Alvin. At kung kumilos, akala mo siga. Narito na tayo sa inyo, Sheila. Salamat ulit, Alvin, ha? Alika, tumuli ka muna. Okay. Pamimeriendahin kita. Lagi na lang ikaw ang nagpapakain sa akin sa restaurant niyo, eh. Hi, Sheila. Tama-tama pala ang dating ko. Narito ka na. O, ikaw pala, Reden. Oh, kasama mo pala si Alvin. Oo, Reden. Inihatid ko siya. Ah, inihatid mo na pala eh.
di pwede ka na umuwi. Narito na siya eh. Ano? Ano ka ba, Reden? Bakit mo ginaganyan ang bisita ko? Bisita mo rin ako, Sheila. At siya, kanina mo pa kasama. Kaya ayos lang kung umuwi na siya. Ako ang magsasabi kung uuwi siya. At hindi ko siya pinauuwi. Ngayon, baka naman isipin mo masama ang ugali ko. Kung gusto mo, kayong dalawa nga asikasuhin ko. Narinig mo ang sinabi niya, Reden? Hindi na. Huwag na. Gusto ko ako lang. Babalik na lang ako sa ibang araw. Salamat sa'yo, Iha. Palagi ka nagdadala ng mga customer dito sa amin. Dahil po yun sa maganda ninyong place, ma'am. Good service pa. At masarap ang pagkain. At may mahusay pang pianista. Salamat, Sheila. Minsan nga, imbitahin kita sa amin para tumugtog. And then, ako ang kakanta. Ano nga palang order mo, Iha? Yun na rin pong favorite ko, ma'am. Okay. Oh, dyan ka muna, ha? Apo. At ipapaasikaso ko. Thank you po. Sheila, babalik na ako sa pwesto ko. Wait lang, Norman. Ito yung request ko. Sinulat ko para hindi mo malimutan. Okay. Sige, maiwan na kita. Wait. Iniiwasan mo ba ako? Kasi pag kinakausap kita, lagi kang nagmamadaling umalis. Iniiwasan ko lang na magalit ang boyfriend mo. Ay, hindi ko pa boyfriend si Alvin. Pero, aaminin ko, may feelings din ako sa kanya. Pinag-aaralan ko nga lang kung dapat ko na siyang sagutin. Pero kung magsiselo siya sa'yo, maiinis ako sa kanya. Sheila, Look, Norman, I really admire you. Dahil ang husay mong tumugtog. Hindi man itatanong, gusto ko maging isang concert pianist. Pero hindi nangyari. Dahil ang gusto ni na mami na tulungan ko sila sa business namin. Kaya, management ang pinako nila sa akin. ganun ba? Yeah. Pero ngayong nasunod ko na sila, naiisip ko, panahon na para gawin ko naman ang talagang gusto ko. Salamat, Sheila! Ang saya-saya ko! After a year, sinagot mo rin ako. Dahil nakita ko namang matyaga ka at talagang mahal mo ko. Medyo nag-aalala nga lang ako nitong mga nakaraang buwan na baka hindi mo ako tanggapin. Bakit naman? Dahil sa pianist sa restaurant namin. At talaga nga pala nagsiselos ka sa kanya, ha? Okay, ikukwento ko sa'yo kung bakit magaan ang loob ko kay Norman. Makinig ka. Saan ka galing, Alvin? Kanina pa narito ang food natin. Pinadagdagan ko ang food at tinawag ko rin si Norman. Ha? Bakit? Para sabayan tayong kumain. Alvin? Ngayong girlfriend na kita, gusto kong patunayan sa'yo na inalis ko na ang selos ko sa kanya. Oh, I'm happy to hear that. Ang sweet niyo naman. Nakaakbay ka pa kay Sheila, Alvin. Natural, girlfriend ko na si Sheila. Totoo yun, Reden. Sana, tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob mo ang lahat. Pwede ko namang gawin yun, Sheila. Pero gusto ko munang turuan ng leksyon ang mayamang na ito. Patalim! Ito ang masasabi ko sa'yo, ha? Na hindi mo ako dapat kinalaman. Kailangan makainis na. Hindi ka pwede tumakas! Ano ang nagutom mo ang pagsaksak mo kayo, Ivy? Anak? Oh, kumusta na ang anak ng boss mo? Pinuntahan kita rito para samahan ka. Ginagamot pa po siya ng mga doktor, ma. Oh, anak, bakit ka umiiyak? Nang buhatin po namin siya kanina, lalo ko po nakita ang tama ni Alvin.
At doon ko rin po nakita na may balat siya sa dibdib. Anong kaugnayan nun sa pagluha mo? Ma, may balat din po sa dibdib ang kapatid kong si Alvin na matagal na nawalay sa akin. Buhat po ng ampunin niyo ako. Ano? Norman, sabi ng doktor, kailangan daw ng dugo ni Alvin. Pero naubusan sila ng type O dito ngayon. Benita? Edna, ikaw nga. Magkakilala po kayo? Oo, anak. Siyang kasabay ko noon. Ang siyang umampon sa kapatid mong si Alvin. Sabi niyo, Mami, ngayon nang labas ko dito sa ospital. Oo, Iho. Nakapag-file na nga rin ako ng reklamo laban kay Reden. Salamat po. Sa dami ng ebidensya natin, kahit na may pera pa siya, siguradong makukulong siya. Talagang gusto ko pong managot siya. Inilagay niya sa panganib ang buhay ko. Buti na lang at may nag-donate ng dugo para sa akin. Totoo yan, Iho. Mami, gusto ko pong makilala at mapasalamatan ng tumulong sa akin. Oo, kasama ko na siya. Halika na rito. Alvin, kumusta na ang pakiramdam mo? Norman? Ikaw? Siya nga, Iho. Siya ang nagbigay sa'yo ng dugo. Ang iyong Kuya Norman. Ang iyong kapatid. Kapatid ko? Oo, Alvin. Ako ang kuya mo. Nagkahiwalay tayo sa bahay ampunan nung ampunin tayo ng magkaibang pamilya. 7 years old ka pa lang noon. At ako naman, 12. Naaalala mo ba kapatid ko? Oo, Kuya. Hindi ko nakakalimutan yun, Kuya Norman. Salamat sa Diyos. Niloob niyang muli tayo magkita. Alvin, kapatid ko. Napakasaya namin ni Alvin ng mga sandaling yon. Nagkalayo man kami noon, muli naman kami nagkasama dahil sa aking trabaho. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Norman, isang pianista. At ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap. Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang binata na muntik nang mapalayo sa kanyang mga magulang. Siya ay si Darren. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ngunit dahil sa tulong ng kaibigan ni Inay at Itay, nakatapos ako ng kolehiyo dito sa Maynila. Dito na rin ako nagkaroon ng maayos na trabaho. Maganda naman ang pagtitinginan namin ng aking mga magulang. Ngunit dumating ang panahong nasira yun. At tinanggap na pala nitong dalaga ko ang pag-ibig mo, Darren. Opo, Ma'am Cora. Kaya po sinabi ko kay Femi
na ipaalam na po namin ito sa inyo. Natutuwa ako at nagpapasalamat at ginawa mo ito. Ibig lang sabihin, ginagalang at nirerespeto mo ko. Sabi ko naman po sa inyo, Mama, mabait po si Darren. Naniniwala na ako sa iyo, Femi. Ang gusto ko lang sana, Darren, Oh, ay igalang mo ang aking anak. Huwag kayong lumagpas sa inyong limitasyon. Lalo na nga, hindi pa kayo kasal. makakaasa po kayo, Ma'am Cora. Salamat. Mukhang isa ka nga mabuting anak. Kaya naman parang ibang sigla mo ngayon ah. Sinagot ka na pala ni Femi. Oo, mahal na mahal ko siya, Kevin. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Aba, mukhang nangangamoy kasalan na. Ang bilis ah. Ayoko nang patagalin pa eh. Gusto ko na siya makasama. Kaya ang bala kong yayain na siyang pakasal. Oh? Total, may ipon na rin naman ako at maayos na trabaho. Aba, naku eh. Dapat pala malaman na yan ni na Aling Lita at Mang Homer. Ha? Hindi, wala akong planong sabihin sa kanila. Ah, ano? Oh, bakit naman? May problema ba kayo ng mga magulang mo? Galit ako sa kanila eh. Ilang buwan ko na nga silang hindi pinadadalhan ng tulong. Ha? Oh, bakit naman, Darren? Kailangan nila ang tulong mo. Kasalanan nila. Kaya bahala sila. Salamat naman, Kevin, at pinasyalan mo kami. Holiday po kasi ngayon. At natapat pang weekend bukas, kaya umuwi ako. Dinalaw ko po si Lenay. Kaya eto, kumasyal na rin po ako dito sa inyo. Mabuti ka pa. Naaalala mo ang mga magulang mo. Kailan ko lang ho nalaman na nagkaroon pala kayo ng alitan ni Darren, Mang Homer. Aling Lita. Ay, paano? Hindi niya matanggap ang aming panig, ang aming paliwanag. Kaya pinagsalitaan niya kami ng masakit. At hindi na siya umuwi dito. Nalungkot nga po ako sa ginawa niya pinayuhan ko po siya na mali ang ginawa niya. Matigas ang ulo Ayaw makinig. Pati nga po sina inay at inay. Nadismaya rin kay Darren. Sabi na kaming makita siya. Ay, wala naman kami magagawa. Ay, galit siya. Ayaw niyang makipagkita sa amin. Alam niyo na ho ba na may nobya na po siya? At nagbabalak ng pakasal? Oh, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, Lita? Naalala ko lang ang anak natin, Homer. Kasi paborito niya ang ulam na ito. Huwag mo na siyang isipin. Magkakasakit ka lang kung lagi kang malulungkot at iiyak. Ay, hindi ko maiwasan. Saan ba tayo nagkulang ng pagpapalaki sa kanya? Sinikap naman natin na palakihin siya nang may kagandahang asal. Eh, bakit ay kaganon? Nadala siya ng kanyang paniniwala. Higit na naging matimbang sa kanyang puso ang paniniwalang yon kaysa sa pagmamahal niya para sa atin. Maunawaan pa kaya niya tayo? Yun ang idalangin natin sa Diyos, Lita. Oo, Darren. Payag ako. Salamat, Femi. Hindi mo pagsisiyan ang pagpayag mong pakasal sa akin. Sabihin na natin ito kay Mama. Yun talagang gagawin natin. Darren, Oh, sana ipakilala mo na rin ako sa parents mo. ha? Ayaan mo. Gagawin ko.
talagang balak na papuntahin dito sina Aling Lita at Mang Homer? Ay, paano sila makikilala nila Femi? Magdadahilan na lang ako para hindi na nila hanapin pa si Inay. Ayoko talaga silang ipakilala kina Femi dahil baka tulad ko, magalit din sila kina Inay. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil ang alam ko, pareho lang kami ng pinaniniwalaan. Dahil lang doon, tuluyan mong itatakwil ang parents mo. Kevin, kasalanan sa Diyos ang gagawin mo. Alalahanin mo, sa kanila mo utang ang iyong buhay. Kasalanan nila kaya ako nagalit sa kanila. Ayaw nila makinig sa akin. Saradong isip nila. Pare, huwag ka magagalit, ha? Baka naman ikaw ang saradong isip. Kevin, Kasi hinahatulan mo na agad ang taong tumulong sa'yo. Ganoong wala pa namang hatol sa kanya ang batas. Darren, anak. bakit kayo na pa rito? Sabik na kaming makita ka. Kaya nagpunta kami dito. Kumusta ka na? Ilang buwan ka lang hindi dumadalo sa bahay. Hindi ka rin nagte-text o tumatawag man lang. May sinabi na ako sa inyo noon, hindi ba? Darren, hanggang ngayon ba naman? Galit ka pa rin sa amin? Tapos na yun. Hindi ba pwedeng kalimutan na natin? Hindi kayo nakinig sa akin. Anak, yun ay dahil mali ka naman. Walang kasalanan ng kaibigan ko. Napatunayan na niya yun sa korte. Isa pa, tayo ay may kalayaang paniwalaan kung anong ibig natin. Bakit ka nagagalit sa amin? Pero hindi naman kami nagalit sa iyong pinanindigan. Kung nakinig kayo sa akin, maaaring hindi kami nabigo. Talaga bang mas mahalaga na sa iyo ang ibang tao kaysa sa amin ang mga magulang mo? Umalis na kayo. Marami pa akong gagawin. Darren! Halika na, Alita. Halika na. Umalis na tayo. Pinagsarahan na niya tayo ng pinto. Excuse me po. Oh, Bakit po nariya kayo sa labas? galit sa amin ang anak namin. Kaya uuwi na kami. Ho? Kayo po ang parents ni Darren? Oo, hindi. Bakit po siya nagalit sa inyo? Kami na pa ako dito sa inyo. Pero kanina ka pa walang tibo. Sumaba pakiramdam mo? Hindi. Nalulungkot lang ako. At nadidismaya. Bakit? At kanino ka nandidismaya? Sa'yo. Sa akin? Teka, hindi kita maintindihan. Nagpunta ako sa tinutuluyan mo kahapon. Dadalan sana kita ng baked macaroni. At naabutan kong lumuluha sa labas ng bahay mo ang mga magulang mo. Ha? At sa pagtatanong ko sa kanila, nalaman ko ang lahat. Karen, bakit mo ginawa sa kanila yun? Femi, umanig na inay sa mali. Sa vice mayor namin. Kahit na nga alam ng lahat na may dinispal kong pera yun. Ang sabi ng mga magulang mo, napawalang sala na ang vice mayor ninyo. Bakit galit ka pa rin? O baka naman, dahil hindi kayo pareho ng sinuportahan. Nabigong sinuportahan ko dahil sa kanila. My God, Darren. Sinisisi mo sila dahil doon? Bakit? 2 points lang ba ang laman ang sinuportahan nila sa kandidato mo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Pareho lang naman ang partidong sinuportahan natin. Oo, totoo. Pero open-minded kami ni Mama. Hindi namin sisirain ang pakikitungo namin sa aming pamilya, kamag-anak at kaibigan dahil lang sa sinuportahan namin. Hindi niya kami alipin. Sana naman ganun ka rin. Hindi naman natin utang sa mga politiko ang ating buhay, kundi sa ating mga magulang.
Tama ang mga sinabi mo sa kanya, anak. Oh, anong sabi niya? Hindi po siya kumikibo. Maya-maya nagpaalam na. Ay, nawa, magliwanag ang isip niya dahil sa mga sinabi mo. Dismayado po talaga ako sa kanya, ma. Akala ko pa naman, mabuti siyang anak. Hindi pala. Biro nyo, pinagkaitan niya ng tulong ang parents niya dahil lang sa naiinis siya. Minsan talaga, anak. Natatalo na silakbo ng damdamin ng tao. Kaya nga tayo na higit na nakauunawa, ay siyang dapat na magpaliwanag sa kanila. Tulungan natin sila na mapagtagumpayan at labanan ang silakbo ng damdamin iyon. Lita, nalulungkot ka na naman. Siyempre, hindi mo naman may aalis sa akin yun, Homer. Nasasaktan pa rin ako. Ay, maaalala ko ang ginawa sa atin ni Daddy. Yun din naman ang nadarama ko. Pero nagpapakatatag ako at umaasa na magliliwanag din ang isipan ng ating anak. Dahil, taray. Homer, si Darren narito. Darren, anak, Patawarin po ninyo ako, Inay. Ay, sa mga masasakit na ginawa't sinabi ko sa inyo. Nadala po ako ng silakbo ng damdamin ko. Kinailangan pa ang ibang tao upang maliwanagan ako. Patawad po. Mahal na mahal ka namin, anak. Nay, Kahit nasaktan mo ang aming damdamin. Hindi ka namin matitiis. sapat na sa amin na hindi ka nagalit at nauunawaan mo na kami. muli ako nakadama ng saya sa aking damdamin nang magkayos kami ng aking mga magulang. Nagkasundo rin naman kami ni Femi at ngayon ay kasal na kami. Bago ako matapos ng paglalahad, gusto ko lang tawagan ang mga nakikinig. Sana mahalin natin ang ating pamilya, lalo ng ating mga magulang, higit sa sino pa man. Ako po si Darren, ito ang aking buhay. Kung magiging mahinahon lamang ang mga mamamayan, mababawasan ang mga kaguluhan at hindi mababahira ng kalungkutan ang nadaramang kaligayahan. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Julie Gaspi, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Darren. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, sa perbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Norman. Ako po'y naninirahan dito sa Cavite. Isa po akong pianista. Bago mag-pandemic, tumutugtog ako sa ilang malalaking restaurant. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Congratulations, Norman. Puring-puri ka na naman ang mga customer natin kanina. Napakahusay mo rin tumugtog. Plakado, sabi nila. Salamat po, ma'am. Talaga pong pinagbubuti ko po ang pagtugtog.
Para masiyahan po ang lahat ng kumakain dito sa restaurant nyo. Kaya naman naisip ko, gawin ng everyday yung pagtugtog mo rito. Talaga po, Ma'am Benita? Oo. At dahil doon, may increase din ang iyong sahod. Ang ganda na restaurant niyo, Alvin. Ang linis at ang laki pa. At may pianist pa. Sabi ko na sa'yo, magugustuhan mo rito eh. Ikaw lang. Matagal na kitang niyayaya pero ngayon ka lang sumama sa akin. Pasensya ka na. Alam mo naman busy ako sa studies ko eh. Oh, what do you want to eat? Bahala ka na. Hindi naman ako pihikan. At saka, mukha namang masarap ang mga food niyo dito. Right. Alvin, gusto ko sanang mag-request sa pianist ng tutugtugin niya. Can we talk to him later? Mukhang nawili sa restaurant natin na ang nililigawan mo, anak. Nakailang request na siya sa pianista natin na si Norman. Actually, ma'am, gusto ko ang pagkawili ni Sheila sa place natin. She said she'll bring there her family and friends. Oh, very good. Isa lang ang ayoko. Ano naman yon? Yung pagkatuwa niya sa pianista natin na si Norman. Oh, Alvin. Humahanga lang si Sheila kay Norman. Yan nga ang ayoko, mami. Hindi pa nga ako sinasagot ni Sheila. May iba na siyang napapansin. Ayoko ng ganun. Anong sabi mo, anak? Parang galit sa'yo yung anak ng may-ari ng restaurant na pinapasukan mo? Opo, Ma. Hindi ko naman po alam kung bakit. Wala naman ako masamang ginagawa sa kanya. Baka naman nagsaselo sa'yo. Dahil sa pagiging magiliw sa'yo ng kanyang girlfriend. Hindi ko po alam kung girlfriend nga niya si Sheila o nanliligaw pa lang siya. Pero, close nga po siya sa akin. Oh, malamang na selos nga ang dahilan nun. Anak, hanggat maaari, umiwas ka sa gulo, ha? Lalo na nga, anak siya ng boss mo. Ma, ganun naman po talaga ang ginagawa ko. Mabait po si Ma'am Benita. Ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Sayang nga lang dahil hindi nagmana kay mamang anak niya. Mayabang po kasi si Alvin. At kung kumilos, akala mo siga. Narito na tayo sa inyo, Sheila. Salamat ulit, Alvin, ha? Halika, tumali ka muna. Okay. Pamimeriendahin kita. Lagi na lang ikaw ang nagpapakain sa akin sa restaurant niyo eh. Hi, Sheila. Tama-tama pala ang dating ko. Narito ka na. O, ikaw pala, Reden. Oh, kasama mo pala si Alvin. Oo, Reden. Inihatid ko siya. Inihatid mo na pala eh. Eh di pwede ka na umuwi. Narito na siya eh. Ano? Ano ka ba, Reden? Bakit mo ginaganyan ang bisita ko? Bisita mo rin ako, Sheila. At siya, kanina mo pa kasama. Kaya ayos lang kung umuwi na siya. Ako ang magsasabi kung uuwi siya. At hindi ko siya pinauuwi. Ngayon, baka naman isipin mo masama ang ugali ko. Kung gusto mo, kayong dalawa nga asikasuhin ko. Narinig mo ang sinabi niya, Reden? Hindi na. Huwag na. Gusto ko ako lang. Babalik na lang ako sa ibang araw. Salamat sa'yo, Iha. Palagi ka nagdadala ng mga customer dito sa amin. Dahil po yun sa maganda ninyong place, ma'am. Good service pa. At masarap ang pagkain. At may mahusay pang pianista. Salamat, Sheila. Minsan nga imbitahin kita sa amin para tumugtog. And then, ako ang kakanta. Ano nga palang order mo, Iha? Yun na rin pong favorite ko, ma'am. Okay. Oh, dyan ka muna, ha? Apo. At ipapaasikaso ko. Thank you po. Sheila,
Babalik na ako sa pwesto ko. Wait lang, Norman. Ito yung request ko. Sinulat ko para hindi mo malimutan. Okay. Sige, maiwan na kita. Wait. Iniiwasan mo ba ako? Kasi pag kinakausap kita, lagi kang nagmamadaling umalis. Iniiwasan ko lang na magalit ang boyfriend mo. Ay, hindi ko pa boyfriend si Alvin. Pero, aaminin ko, may feelings din ako sa kanya. Pinag-aaralan ko nga lang kung dapat ko na siyang sagutin. Pero kung magsiselo siya sa'yo, maiinis ako sa kanya. Sheila, Look, Norman, I really admire you. Dahil ang husay mong tumugtog. Hindi man itatanong, gusto ko maging isang concert pianist. Pero hindi nangyari. Dahil ang gusto ni na mami na tulungan ko sila sa business namin. Kaya, management ang pinako nila sa akin. ganun ba? Yeah. Pero ngayong nasunod ko na sila, naiisip ko, panahon na para gawin ko naman ang talagang gusto ko. Salamat, Sheila! Ang saya-saya ko! After a year, sinagot mo rin ako. Dahil nakita ko namang matyaga ka at talagang mahal mo ko. Medyo nag-aalala nga lang ako nitong mga nakaraang buwan na baka hindi mo ako tanggapin. Bakit naman? Dahil sa pianist sa restaurant namin. At talaga nga pala nagsiselos ka sa kanya, ha? Okay, ikukwento ko sa'yo kung bakit magaan ang loob ko kay Norman. Makinig ka. Saan ka galing, Alvin? Kanina pa narito ang food natin. Pinadagdagan ko ang food at tinawag ko rin si Norman. Ha? Bakit? Para sabayan tayong kumain. Alvin? Ngayong girlfriend na kita, gusto kong patunayan sa'yo na inalis ko na ang selos ko sa kanya. Oh, I'm happy to hear that. Ang sweet niyo naman. Nakaakbay ka pa kay Sheila, Alvin. Natural, girlfriend ko na si Sheila. Totoo yun, Riden. Sana tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob mo ang lahat. Pwede ko namang gawin yun, Sheila. Pero gusto ko munang turuan ng leksyon ang mayamang na ito. Patalim! Ito ang masasabi ko sa'yo, ha? Na hindi mo ako dapat kinalaman. Kailangan makaisip. Hindi ka pwede tumakas! Ano ang nagutan mo ang pagsaksak mo kay Alvin? Anak, kumusta na ang anak ng boss mo? Pinuntahan kita rito para samahan ka. Ginagamot pa po siya ng mga doktor, ma. Anak, bakit ka umiiyak? Nang buhatin po namin siya kanina, lalo ko po nakita ang tama ni Alvin. At doon ko rin po nakita na may balat siya sa dibdib. Anong kaugnayan nun sa pagluha mo? Ma, may balat din po sa dibdib ang kapatid kong si Alvin na matagal na nawalay sa akin. Buhat po ng ampunin niyo ako. Ano? Norman, sabi ng doktor, kailangan daw ng dugo ni Alvin. Pero naubusan sila ng type O dito ngayon. Benita? Edna, ikaw nga. Magkakilala po kayo? Oo, anak. Siyang kasabay ko noon. Ang siyang umampon sa kapatid mong si Alvin. Sabi niyo, Mami, ngayon nang labas ko dito sa ospital. Oo, Iho. Nakapag-file na nga rin ako ng reklamo laban kay Reden.
Salamat po. Sa dami ng ebidensya natin, kahit na may pera pa siya, siguradong makukulong siya. Talagang gusto ko pong managot siya. Inilagay niya sa panganib ang buhay ko. Buti na lang at may nag-donate ng dugo para sa akin. Totoo yan, iho. Mami, gusto ko pong makilala at mapasalamatan ang tumulong sa akin. Oo, kasama ko na siya. Halika na rito. Alvin, kumusta ng pakiramdam mo? Norman? Ikaw... Siya nga, iho. Siya ang nagbigay sa'yo ng dugo. Ang iyong Kuya Norman. Ang iyong kapatid. Kapatid ko? Oo, Alvin. Ako ang kuya mo. Nagkahiwalay tayo sa bahay ampunan nung ampunin tayo ng magkaibang pamilya. 7 years old ka pa lang noon. At ako naman, 12. Naaalala mo ba kapatid ko? Oo, kuya. Hindi ko nakakalimutan yun, Kuya Norman. Salamat sa Diyos. Niloob niyang muli tayo magkita. Alvin, kapatid ko. Napakasaya namin ni Alvin ng mga sandaling yon. Nagkalayo man kami noon, muli naman kami nagkasama dahil sa aking trabaho. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Norman, isang pianista. At ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap. Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Minsan pa, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At inyong marinig ang kwento ni Karisma. Mahirap lamang kami. Dahil sa kahirapan, namatay si inay nang hindi nalulunasan ang karamdaman niya. Kaya nang magkasakit ako ng malubha, ay labis ang pag-aalala ni Itay. Tay, ano pong sabi ng doktor? Ano raw po yung sakit ko? Anak, may sakit ka raw sa puso at kailangan mo nang maoperahan. Paano po yun? Wala naman po tayong pera. Akong bahala, anak. Gagawa ng paraan ng Itay. Lahat gagawin ko, mabuhay ka lamang. Ayaw pong mamatay. Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka sa Diyos. Dito ka muna, ha? Aalis lang ako sandali. Saan po kayo pupunta? Maghahanap ako ng makakatulong sa atin. Babalik din ako, anak. Oh. Dalia, mukhang nagmamadali kang kumain. May lakad ka ba? Yun talagang sasabihin ko sa iyo, Claro. Oh. Gusto ko sanang puntahan yung anak ni Norman sa ospital. Nadala na naman pala sa ospital si Karisme. Oo. Naawa nga ako kay Norman eh. Wala pang 1 taon nang mamatay ang asawa. Ang anak naman na may sakit ngayon.
O di sige, bahala ka. Puntahan natin, ha? Sasamahan mo ko? Oo naman. Dalawa tayong tutulong sa mag-ama. Salamat, ha. Napakagaan kasi ng loob ko kay Karisma, eh. Pag may sakit siya, parang nalulungkot din ako. Tawag ko ba kung bakit ganun? Alam ko kung bakit. Dahil wala tayong anak. Ay, pasensya ka na. Sa loob ng 20 taon, hindi tayo nabiyayaan ng anak. Totoo, nalulungkot ako. Pero hindi ko naman pinagsisisihan ang pagpapakasal sa'yo. Responsable kang asawa at napakabait, Claro. Sandali. May tumatawag sa cellphone ko. Sasagutin ko lang. Hello? Sino po si Nat? Oo, opo. Ito nga po. Istasyon ng pulis? Bakit ho? Anong... Si Normal nakakulong? Okay. Opo. Sige, ngayon din. Pupunta kami dyan. Claro, anong sabi ng kausap mo? Si Norman? Nakakulong? Opo. Belia, siya muna ang puntahan natin, ha? Bago si Karisma. Sir Claro, Ma'am Bella, salamat po sa pagpanito. Norman, bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinatay ang matandang yun? Nakita kong kumuha ng malaking halagang matandang yun sa bangko. Natukso po akong kunin sa kanyang pera Oh, Diyos ko. para ho sa operasyon ni Karisma. Pero nalaban ho ang matanda. Kaya nasaksak ko siya. At ang masakit, namatay siya. Hindi ko po gustong mangyari yun. Pero lang nakangad ko para po sa aking anak. Pero lalong malaking problema ito. Oo nga. Makukulong ka ng matagal. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo ang aking anak. May sakit siya sa puso at kailangan maoperahan. Ano? Sa puso? Ang sakit ni Karisma? Opo, tulad din ng kanyang ina. Sir, ma'am, ayokong mamatay ang anak ko. Tulungan niyo siya para niyo ng awa. Kahit huwag na po ako, siya na lang po. Karisma? Amelia? Sir Claro? Kayo po pala. Wala pa pong tatay ko eh. Nakausap namin siya, Karisma. At ibinilin ka niya sa amin. Po? Bakit po ako pinilin? Nasaan po si Tay? May mahalagang pinuntahan ng tatay mo. Habang wala siya, kami muna mag-aalaga sa'yo. Umalis po siya nang hindi nagsabi sa akin. Bakit po ganun? Babalik din ang tatay mo. At huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Oo nga, Karisma. Kami ang bahala sa iyo. Ipagagamot ka namin. Aampunin niyo yung bata? Oo, Linda. Kawawa naman eh. At saka isa pa, wala naman kaming anak ni Claro. Kaya okay na rin yun. Magkakaroon kami ng anak. Kaya lang, hindi kaya magkaroon kayo ng problema sa kanya balang araw? Bakit naman? Anak siya ng kriminal. Mabait na bata si Karisma. Tungkol naman sa kanyang ama, hindi gusto ni Norman ang ginawa niya. Natukso lamang siyang gawin yon dahil nga ibig niyang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Ang sakit na yung kasi ni Karisma.
Ang siya rin pumatay sa asawa ni Norman. Oy, kayo ang bahala. Pero kung akong tatanungin nyo, hindi ako mag-aampon ng batang hindi maganda ang background. Masaya kami at magaling ka na ngayon, Karisma. Oo nga. Sa pasukan, pag-aaralin ka na namin, ha? Talaga po? Oo. Para magkaroon ka na magandang kinabukasan. Salamat po. Kaya lang, si Itay, hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Nasaan po ba siya? Babalikan po ba niya ako? Karisma, hindi namin alam kung kailan makababalik ang itay mo. Bakit niya po ako iniwan? Hindi na po ba niya ako mahal? Mahal na mahal ka niya, Karisma. Pero may nagawa siyang pagkakasala na kailangan niyang harapin. Ano po ang nagawa ni Itay? Sabihin niyo po sa akin. Please po. Norman, may kasama akong dumalaw sa iyo. Ma'am Belia. Itay? Itay ko. Ma'am Belia. Hindi nyo na sana sa isinama pa dito. Awang-awa na kami sa kanya. Kaya sinabi na namin ang lahat. Matapos siyang gumaling sa kanyang sakit. Ayaw niya na po ba akong makita, Itay? Anak, gustong-gusto kitang makita. Gustong-gustong makasama. Pero alam kong hindi na mangyayari yon dahil sa nagawa kong kasalanan. Anak. Magpakabait ka sana kina Ma'am Belly at Sir Claro, ha? Mahalin mo sila at paglingkuran. Ay, ibig mong sabihin, nanalo na naman sa kasong hawak niya si Karisma. Oo, Linda. Ay, kagaling talagang abogado ng ampon niyo, ano? Tunay na anak ang turing namin sa kanya, Linda. Ay, pasensya na. Pero natutuwa ako dahil pawang kaligayahan ang idinudulot sa inyo ni Karisma. Eh, ang tatay niya, kumusta naman? Patuloy silang nagkikita. Hindi naman namin ipinagkakait sa mag-ama ang magkita. May gusto ka pa bang puntahan natin, Karisma? Mukhang nasa mood kang samahan ako today, Ronnie. Last week, hindi kita nasamahan sa makalakad mo. Kaya gusto ko naman makabawi today. Nag-aalala nga ako eh. Bakit naman? Baka sinamahan ka ng ibang maniligaw mo. Wala, no? Ikaw ang boyfriend ko. Kaya bakit ako magpapasama sa kanila? Ay, gusto ko sanang dumaan sa correctional. Ha? Eh, bago akong kliyente dun eh. Okay. Alam mo, nagtataka lang ako. Bakit sobra-sobra ang pagtulong mo sa mga bilanggo? Naaawa ako sa kanila. Kasi yung iba sa kanila, hindi kayang kumuha ng abogado at nakagawa ng pagkakasala dahil sa kahirapan. Tulad ng tatay ko. Ano? Bilanggo ang tatay mo? Oo, Ronnie. Nakapatay siya at nakulong nang dahil sa akin.
na ni Ronnie ang lahat. Oo, klaro. Ipinagtapat na ni Karisma. Anong nangyari? Nagbago ba siya sa ating anak? Matutuwa ka. Walang nagbago sa damdamin niya kay Karisma. Ay, salamat naman. Nagpapatunay lamang yun na isang mabuting lalaki ang kanyang natagpuan, ano? Maiba ko. Sasabihin na ba natin kay Karisma ang mangyayari sa makalawa? Ay, huwag na. Sorpresahin na lang natin siya. Total, yun din naman ang nais ni Norman. Mami? Daddy? Narito na po ako. Karisma, anak. Narito kayo! Malaki na ako, anak. Hindi ko lang sinabi sa iyo nung uli nating pagkikita. Dahil gusto kong surpresahin ka. Oh, anak. Sa wakas, makakasama ko na muli ang aking ama. Muli kong nakasama si Itay. Nilimot namin ang mapait namin nakaraan. Naunawaan naman kami ni na Mami Belia at Daddy Claro. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Karisma. At ito ang aking buhay. Mapait man ang nakaraan, maaari pa rin maging matamis ang kinabukasan. Huwag lamang mawawala ng tiwala sa dakilang lumikha. Mga nagsiganap, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Karisma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento ang kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Dondi. DJ ako sa isang radio station sa aming probinsya. Mahirap lang kami. Kaya naman talagang tuwang-tuwa si Itay nang mapasok ako sa trabaho nito. Pakinggan po ninyo ang aking paglalaham. Monica, para sa akin ang relong ito. Oh, yes, Dondi, my love. Pero, my love, ang mahal nito, ang mahal nito. Oh, it's okay. Alam mo naman, handa akong gumastos kahit magkano. Basta para sa'yo. Ang sweet mo talaga. Oh, because you always make me happy. Oh, Dondi, kung wag ka na lang kayo mag-program ngayon, sumama ka na lamang sa akin, ha? Naku, pero napapadalas na ang pag-absent ko eh. Baka naman magalit na sa akin yung program manager namin. Don't worry, my love. Monica. Ako mismo magpapaalam sa iyo sa kaibigan ko, station manager nyo, para hindi makapalag ang program manager nyo. Hating gabi ka nang umuwi, anak. Nakita ko nihatid ka ni Monica. Opo, Itay. Sinundo niya ako sa station. Siya rin bang nagbigay sa iyo ng mamahaling relong yan? Opo. Anak,
Mali ang ginagawa mo eh. Huh? Dalawang babaeng niloloko mo. Si Emmy na matagal mo ng nobya at si Monica. Ginagawa mo siyang sugar mommy. Tay, hindi ko naman po sinadya ito eh. Nagkagusto siya sa akin. At ginagastusan ako. O kasalanan ko ba yun? Hindi naman, Kasalanan di ba? mo pa rin, anak. Kasalanan mo pa rin. Dahil sinasamantala mong pagkahibang na sa'yo. Putulin mo ng relasyon nyo. Habang hindi ka pa napapahamak. Kung hindi pa kita pinapunta dito, di mo ko dadalawin. I'm sorry, Emmy. Naging busy ako sa station eh. May dalawang kasama ako na nag-leave, kaya yun, akong isa sa pumalit sa trabaho nila. Baka naman naging abala ka lang sa mga listener mo na naloloko sa'yo. Ito naman, hindi naman totoo yan. Di ba sabi ko sa'yo, nagbago na ako. Sana nga, Donti. Totoo. Kasi honest naman ako sa'yo eh. Mula nung maging tayo. Sana, maging tapat ka rin sa akin. Nandi, Uy, may bisita ko doon. Nandun sa lobby. gano'n? Ay, sino? Ay, Jack, hindi si Monica yun dahil pag nagpupunta rito yun, hindi naghihintay yun sa lobby. Isa sa marami mong tagahanga, pare. Listener mo. Nympha ang pangalan. Uy, Nympha. Ganda ng pangalan, ha? Maganda rin siya, tol. Oh, Bilib talaga ako sa iyo. Iba talaga pag gwapo na, may maganda pang boses. ikaw talaga panayang puri mo sa akin, ha? Parang hindi ka gwapo, ha? Okay, sige, mamaya. Libre kita sa merienda, pre. Ayos yun. Pero dapat ngayon, puntahan mo na yung magandang chick na naghihintay sa iyo. Sobrang saya ko talaga, DJ Dondi. Dahil sumama ka sa akin mag-dinner. Yan naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang mapasaya ka ngayong birthday mo. You know what? Hindi ka lang basta gwapo at maganda ang boses. Kind, sweet, and gentleman pa. At ikaw naman, ang ganda mo. Di bagay tayo. Baka naman magalit ang BF mo. Oh, I'm single, Dondi. Kaya, pwede tayo. Honey, I have to go now. Ha? Ano ba yan? Oh, Bilis naman ng oras. Oo nga Kasar. di ba pwede naman tayong magkita uli next time, ha? Dondi, honey. Ano kaya kung magsama na tayo? Ano? O bakit? Ayaw mo? Hindi naman. Naisip ko lang kasi, baka magalit ang mga anak mo. Okay, ma, you don't have to worry. May sariling buhay na sila sa States. Hindi nila tayo pakikialaman. Oh no, bahay ka na. Teka. Bakit bigla mo namang naisip yan? Ayoko na magkahiwalay tayo, Dondi. Tsaka isa pa nagsiselos ako sa mga babae nagkakagusto sa'yo. Kaya para hindi ka na nila makuha sa akin, naisip ko yun. O ano, papayag ka na. Ang sama mo, Donti. Niloko mo na naman ako. May kinakasama ka na palang mayamang matanda.
Kung hindi pa kita sinubaybayan, hindi ko malalaman ang mga kalokohan mo. At may karelasyon ka pang isang mas bata sa'yo. Sinaktan mo na naman ang damdamin ko. At 3 pa kaming niloloko mo ngayon. Sayang lang. Sayang lang ang pagmamahal at pagkakataong binigay ko sa'yo, Dondi. Hindi ko na makakaya to. Ayoko na. Pre, ang ganda ng tsikot mo. Lalo ba akong gumugwapo? Oo, tol. Marami na naman tsika madadapa sa'yo niyan. Binili ba para sa'yo yan ni Monica? Oo naman. Pre, hindi naman ako makakabili ng ganito kamahal na car. Sakita lang natin dito, di ba? Oo nga. Ang laki na ng gastos ng matandang museo. Alam mo, parang Ricky, pinakikinabangan naman niya ako ha? Oo, napaliligaya ko siya. Lalo na nga ngayon, magkasama na kami. Uy, paano si Emmy? Biglang ganyan ang reaction mo. Nakipag-break na siya sa akin eh. Nabisto niya ang tungkol kina Nympha at Monica. Ganun ba? Pare, matanong nga kita. Sino ba sa 3 ang mahal mo? Si Monica, si Nympha o si Emmy? Siyempre, si Emmy, pare. Siya ang long-time girlfriend ko. Sina Nympha at Monica, pastime lang ang mga yon. Mahirap yan, pre. Hindi lang 2 ilog ang pinamamangkaan mo eh. 3 pa. Baka lumubog ka niyan. Hindi ka makapagkakaila, Dondi. Ilang beses ko na kayo nakita ng nimpang yon. Ano? At sinusubaybayan mo pala ako? May karapatan akong gawin yon. Nagsasama tayo. Monica, si Nympha. Isa lang siya sa mga tagapakinig ko. Kaya pinagbibigyan ko. Kaya niyayakap mo, hinahalikan mo. Monica! Hindi ako tanga. Minahal kita, ginastusan. Tapos ganito pa gagawin mo sa akin. Sinusumbatan mo ba ako? Dahil lahat binigay ko sa'yo. Maging maligaya ka lang. O bakit? Pinakikinabangan mo na naman ako, di ba? Dahil ikaw na rin ang nagsabi. Napaliligaya kita. Kaya amaros lang tayo. Yaka. Sinampal mo ko? At hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Dahil sa panluloko mo sa akin. Ako kong malit na bote. Ibubuhos ko sa'yo. Monica! Bagay sa'yo doon. Masira. Bakit mo naman ginawa yun sa anak ko, Monica? Dapat lang sa kanya yon. Manluloko siya. Hindi makontento. Sana hiniwalayan mo na lang siya. Para ano? Para maging malaya siya? Hindi, Mang Homer. Dapat sa kanya parusahan. Kaya ginawa ko yon. At kung dahil doon makukulong ako, handa akong tanggapin yon. Mabawasan lang ang matulad niya dito sa mundo. Eto na anak ang pagkain mo. Halika't susubuan na kita. Ewan ko kumain tayo. Anak, lagi mo na lang ginagawa ito. Masamang madalas na magpalipas ng gutom. Gusto ko lang mamatay. Huwag mo sabihin yan. May kabuluhan ka pa dito sa mundo. Kasalanan ko, Itay. Kasalanan ko kaya ako sinapit ito. Hindi ako nanganig sa iyo.
Ngayon wala na lahat ng mga magagandang katangian ko. Ang mga ilagaan sa akin, Itay. Wala na. Napakasakit ng ibinunga sa akin ang pangyayaring yun. Nasira na ang mukha ko. Nabulag pa ako at nawala ng trabaho. Ngayon ay narito ko. Tinutulungan ni Itay para muling makapagsimula at matanggap ang aking kapansanan. Ako po si Dondi at ito ang aking buhay. Hindi dapat na gamitin ang magagandang katangian para sa pang-aabuso at panlalamang upang huwag masira ang magandang sinimulan. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Dondi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.